bilang katibayan na yung mga hinanaing natin sa gobyerno ay mabigyan pansin at nananalig ako dyan na si Sara lang ang makakagawa niyan sa atin. Dito alam niyo ako isa sa ayaw ng pagbabago ng konstitusyon o sa charter change. Alam niyo mga kasama, okay na yung ating konstitusyon, pero yung implementor ng konstitusyon hindi ayos. Diyan tayo nagkakaroon ng malaking problema mga kasama. Kung ang tagapagganap ng ating batas ay nasa sa taong sistema, hindi sana tayo nagkakaroon ng problema. Bakit nila gugustuhin baguhin yan? Bakit? Pansariling interes. Kaya kinakailangan labanan natin sa unat, higit sa lahat, tutulan yung pagbabago ng konstitusyon. At nasa ating mga kamayan, mga kasama. At dadating ako dito sa aking paksain sa inyo, sa TAPS, yung transparency, accountability, at peace and security. Paano sa transparency? Paano natin masasabing may lagusang pananaw tayo dito sa ating pamayanan? Kung ang bawat nasa sa gobyerno natin ay may nakakubli at may pag-interest ng personal. Kayo ang mag-isip at mag-usga sa mga nanunungkulan. Yung peace natin, yung accountabilities natin, sabi nga nila, kung gastusin, pagtutuos, walang pag-uulat. Yun naman sa peace naman natin, paano magkakaroon ng peace? Naghahanda nga tayo sa gera. Di ba? At ang higit sa lahat dito mga kasama, sa transparency na tinatawag natin, iba ang naghahangad dito, yung mga nasa sa bawat probinsya at nasa sa gobyerno tulad sa DAR. Mga kasama, ang salita ko ay nasa aking paninindigan at walang sino man ang maaaring managot sa inyo. Ang ating magsasaka ay may kaharap na malaking problema dahil DAR ang nagbabahagi, DAR din ang bumabawi sa mga magsasaka at ibinibinta nila ito. Sa mayayaman, lalong higit sa amin sa bataan, ako nagsasalita, kaya kong panindigan dahil sa mga ebidensya na hawak-hawak ng aming grupo. Masakit, isipin. Isipin nyo, nung una, bawal magbinta ng bukid. Panay tanim lang. Masagana tayo sa pagkain, sobra-sobra. Ngayon, hindi na. Yung bukid na ang ibinibinta at ibinibinta sa mga mayayaman. Ang biktima ay yung mga kababayan natin na napapalayas, na palilipat, na hindi malaman kung saan pupunta ngayon. Naintindihan nyo kaya ang problema? Nadadama nyo ba ang problema natin sa buong bansa? Sana itong ating DAR na panawagan natin sa gobyerno, kami po, unahin ko, hindi po kami laban sa gobyerno. Pinararating ko ang karaingan naming mga magsasaka. Na kami ay biktima ng isang departamento na dapat sa kahilingan namin ay alisin na yan. Dahil yan ay pahirap sa mga magsasaka, sa mga mayayaman. Paano susulong ang buhay ng magsasaka, mga kasama? Kung ang ating mga leader na nasa gobyerno ang siyang una na nagbibigay ng problema, paano mapapaaral ang mga anak niyan kung yung lupa ay kinamkam nyo na? Kinamkam na nila. Masakit tanggapin, mga kasama, ang katotohanan. At sa amin sa Bataan, dinidin ko sa inyo, sa Bataan ako nagsasalita. Nakasama na rin ang buong bansa dito sa problemang ito. Sa loob ng 10 taon, mga kasama, binigyan kami ng notice of coverage, finality, na ang finality, alam natin, Supreme Court na lang ang pwedeng babawi niyan. Pero ang DAR, kung alin yung mga pinagbigyan na, inagaw pa, pinaligtad pa yung desisyon ng pabor sa kanila. Sinong kaugnayan? Tiga-DAR din. Tignan nyo. Tignan ninyo kung ano at pag-aralan natin bakit hindi tayo susuporta kay Sara sa mga maisog. Tayo lahat, sabi nga, matatapang. Kailangan harapin natin to. Masakit isipin, kahit kayo siguro.
o ang mga kaparian natin sa mga dumadating sa kanila ng mga problema, sa ating mga kababayan na dumadating sa mga asosasyon, humihingi ng tulong tulad sa amin. Buhay na lang namin ang hindi nila kinukuha. Pero lahat sa amin, kinuha na, binibinta na inaward na sa magsasaka, kinuha, ibininta, binuldoser na, wala na lahat. Gano'ng kasakit sa amin mga kasama sa Bataan. Kaya dito, nanawagan ako, tulad na napag-usapan namin ni Mr. Placido, pwede tayong manawagan. Bilang katibayan na yung mga hinanaing natin sa gobyerno ay mabigyan pansin at nananalig ako dyan na si Sara lang ang makakagawa niyan sa atin. Kaya ako sa lahat, mga kasama, nakahanda ako. Sa pag-uusap pa lang namin kahapon, baka malagay ka sa alanganin, so be it. Kung ako'y mamatay para sa kalayaan nating mga magsasaka, so be it. Ganyan eh. Hindi ako natatakot, mga kasama. Kasi sa akin, dinanas ko pakikipaglaban ng araw sa side ng gobyerno. Alam nyo, natuklasan ko noon, Mindanao pala, hindi pala magulo yan. Ang nagpagulo dyan, politiko. Sila ang nagpagulo. Ay, mga kapatid nating mga Muslim. Yan sa kanila. Kaya sabi nga natin noon dito, huwag tayo pumunta sa Mindanao, magulo. Hindi mga kasama ako, wala akong takot dyan. Kasi alam ko, at saka sila, huwag ka lang gumawa ng kalukuhan dyan, mababait ka, kapares din sa atin. Siyempre kahit sa atin gumawa ng kalukuhan, siyempre parusahan ka. Ito pa ang isang mahalaga sa talakay ko mga kasama. Ang pagsulong ng buhay ng maralita, sino-sino ba ang nasa kategorya ng maralita? Andiyan ang mga isda, andiyan ang magsasaka, naandyan yung iba't ibang sektor na gumagalaw sa atin sa lipunan. Dito, kung hindi tayo magsasama-sama mga ka-brother, mga sister, magtutuloy-tuloy ng problemang ito ng bansa. At kung si Sara na sinasabi natin na ating dadalhin, tindigan na lang natin to, mga kasama, manindigan tayo. Taguyod to. Pangalawa sa amin, mga kasama, mayroon tayong bigas, may gulay, pero mayroon din tayong ulam na isda. Alam niyo naman ang problema sa amin sa Palakayan. Maganda po na si Father. Alam niyo kaya maganda to na tinalakay ko to sa inyo mga kasama. Dito natin mabibigyan ng paghahambing ang bawat sektor na ating ginagalawan. Sa amin, open pang dynamite fishing. Hindi namin mapigil. Pero nung ako nasa pharmacy, 4 na lang ang natira sa amin. Nung ako'y nawala, nagpalit ng administrasyon, nag-rest na kami, dumami na naman. Sa sistemang ito, mga kasama, ang paglilinis ng ating gobyerno, pag may tumatanggap sa illegal, tandaan nyo, pag may tumatanggap, hindi natin kaya pigilan ng korupsyon. Hindi natin pwedeng pigilan ng illegal. At siguro, kayo naman ay nagmamasid sa bawat bayan natin na pari-pareho tayong nasa sa Luzon. Nasa Bisaya. Ibig ko sabihin, tayo nasa Pilipinas. Kaya isang malinaw na pananaw, yung tulong sa amin ni Mr. Placido at yung pagsasalita ko dito pagharap sa katotohanan sa amin sa Bataan, siguro tulungan tayo ng administrasyon ng ating gobyerno na iwasto sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na pinaniniwalaan ng mga nasa laylayan ng dar. Kahit anong utos niya na ibahagi, hindi sila sinusunod. Sapagkat ang mga naandito ay naghahangad na lang na yumaman bago sila mawala sa pwesto. At nangyari na yan sa amin. Mayaman na sila. Kaya ito lang muli, paalala ko, huwag tayong magsawa sa paninindigan. Total, andyan yung mga leader natin at talagang sabi nga ay nakahanda naman na manindigan. Kaya tayo, manindigan din tayo sa abot ng ating kakayahan at hanggang dyan lang mga kasama. Maraming salamat.